Nitong nakaraang linggo, ginanap sa Santa Cruz, Laguna ang isang pulong tungkol sa Sangguniang Kabataan Reform Bill o ang House Bill 1963. Mahigit 300 kabataan ang dumalo, kabilang ang mga SK President, SK Chairman at mga miyembro ng SK Council mula sa 30 bayan ng Laguna. Ang kailangan natin ay reforma sa konstitusyon ng Sangguniang Kabataan Federation. Mainit ang debate. Dapat bang buwagin na ang SK o baguhin lang ang ilang aspeto nito? Paniwala ng ilan, nagiging daan ng SK sa pagiging trapo o traditional politician ng mga kabataan. Sa kasalukuyan, may 5 panukala sa Kongreso na naglalayong baguhin ang ilang patakaran ng SK. 2 naman ang naglalayong ibasura na ang SK. Isa si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino sa mga gustong paghusayin ang SK. If corruption, if inefficiency, if irrelevance are the only reasons to abolish SK, then we might as well abolish the Philippine House of Representatives. Aminado ang SK National Federation na may kahinaan ang SK officials. Pero dapat daw bigyan sila ng pagkakataon na punan ang kanilang mga pagkukulang. As of now, we focus on like the anti-drugs. We conduct seminars regarding that to campaign anti-drugs. We also, as of now, we also want to campaign for SK reform because we do acknowledge that the Sangguniang Kabataan Federation is not perfect. Suportado ng National Youth Commission ang naturang panawagan. The National Youth Commission strongly disagrees with the abolition of the SK. Ang SK is a unique feature of the Philippine democracy. No? And also, the SK is an expression of priorities. Diba? In effect, dahil sa Sangguniang Kabataan at may ganito kang institusyon, sinasabi ng gobyerno, prioridad namin ang kapakanan ng mga kabataan. Kabilang sa mga pagbabagong isinusulong sa SK ay ang paglalagay ng probisyon upang di magamit ng political dynasties ang SK. Aminin na natin na isang realidad na karamihan ng mga SK chairman o elected SK officers come from established political clans. Si Cristina D., 18 anyos, ang SK chairman ngayon ng Barangay San Fermin sa Cauayan City. Mula siya sa political clan ng mga D na 36 na taon nang namumuno sa Isabela. Siya ang pinakabata sa 6 na miyembro ng pamilya D na aktibo ngayon sa politika. Pamangkin siya na ngayon ay gobernador ng Isabela na si Faustino D. III. Tutol si Cristina sa anti-dynasty provision. I'm against it. I'm against the anti-dynasty. Kung lumalabas lang siya na dynasty because they have the same last names, but it's not something that is appointed to the later generations. We are in position because we were voted by the people. Dahil sa political dynasty, madalas nagiging kontrolado daw ang proyekto ng Sangguniang Kabataan. Ang negative side, minsan, dinidiktahan niya yung SK Federation chair kung ano yung magiging proyekto nila. Even if hindi yun yung resulta ng consultation na ginawa ng mga SK members themselves. 2 dekada na ang batas na nagtatag sa SK. Si dating Senador Aquilino Pimentel Jr. ang nagsulong sa pagbuo ng SK. Pabor na ngayon na buwagin na ito. Hindi naman daw kasi maayos na nagagampanan ng mga batang opisyal ang kanilang mga tungkulin. Malimit ay nag-aral yung mga batang yun. And therefore, wala sila sa kanilang barangay. Kaya ang proposal ko, i-abolish na yung Kabataan Barangay. Panukala niya, magkaroon na lamang ng isang kakatawan sa kabataan sa bawat local government unit o LGU. Sapagkat yung representative ng youth, ang ibig sabihin noon na hindi binabaliwala ng gobyerno na may partisipasyon din ang kabataan at maaring makakontribute sila sa kaunlaran ng bayan.
tutol ang SK officials dito. Hindi ako pabor sa abolish kasi gaya namin dito mga SK chairman na kasama namin dito. Patuloy kaming gumagawa ng proyekto na talagang para sa kabataan. Para po sa akin, hindi po siya dapat i-abolish kasi marami pong kabataan ang kailangan ng SK. Sila po yung unang bagay na unang taong tumutulong sa kanila. Ang Malacanang walang malinaw na posisyon sa issue. I think the President will make a position, but previously walang categorical statement kung i-abolish ba or reform. Yung posisyon ng President is to make sure na merong youth representation at the lowest level, meaning sa barangay level. Habang seryosong pinag-uusapan ang magiging kinabukasan ng SK, makikita ang pagiging bata ng mga bumubuo nito. Sa kontrobersya sa SK ngayon, dapat nilang mapatunayan na ang kabataan nga ay pag-asa ng ating bayan. Dito sa Barangay Batasan Hills, maaga pa lang abala na ang kabataan. Sa pangunguna ng kanilang SK chairman na si Jo Marie Santos, bit-bit ng mga bata ang mga walis tingting, dustpan at karetilya. Magsasagawa sila ng clean-up drive sa kanilang barangay. Ngayon po naglilinis po tayo para meron po kasi kami every Sunday ng Operation Linis. Para po maging malinis yung lugar natin habang nag-ikot-ikot po, wala naman po ginagawa pag Sunday. Kaya ito na rin po na paglilibangan namin. Malaki ang ambag nito sa kanilang komunidad. Masaya po kasi nakakatulong po kami dito sa komunidad po namin. Nakakailan po sa pong sakit niya yung dengue nga po. Masaya naman po kasi kahit paano po nakatulong tayo sa kapaligiran po natin para maiwasan po yung mga sakit na pwedeng may dala net sa tao. Sa tala ng Quezon City Health Department, isa ang Barangay Batasan Hills sa 4 na barangay na may pinakamataas na kaso ng dengue ngayong taong ito. Nitong Agosto, umabot na sa 178 ang kasong naitala rito. 4 na ang nasawi. Mahigit 5 milyong piso ang pondo ng Sangguniang Kabataan sa Batasan Hills ngayong taong ito. Ilan sa mga proyektong pinaglalaanan ng pondo ay ang slogan contest, O-Plan Linis at ang mga seminar para sa mga opisyal ng SK. Bago pa man nahalal na SK chairman si Jo Marie noong 2010, mulat na siya sa mga magiging trabaho niya. Sumusunod lang kasi siya sa yapak ng kanyang kapatid na si Jorwin na kinilala bilang outstanding SK chairman ng Quezon City noong 2006. Nung kapanahonan kasi ni Kuya, nung SK chairman siya, nag-iikot-ikot din siya dito sa barangay namin. Di bali, ginawa niya ang staff nung siya yung SK chairman. Kaya ako, naisipan ko ko tumakbo dahil gusto kong matulad sa kuya ko. Kumbaga parang ang gusto ko na lang, maglingkod dito sa barangay namin. 2001 nang mailuklok si Jorwin bilang SK chairman ng Batasan Hills. Sa kanyang termino, naging prioridad niya ang edukasyon, lalo na sa pagsusulong ng computer literacy. So, nagkaroon kami ng computer literacy, o tinatawag na libreng pag-aaral ng computer. So, nakipag-tie out kami sa informatics, sila po yung nagtuturo sa mga estudyante namin. Yun po ay walang bayad. Nanilbihan si Jorwin bilang SK chairman ng 5 taon. Ipinagpaliban kasi ang SK elections noong 2005 at naisagawa lamang noong 2007. Ang implikasyon lang is, siyempre, bigla mong dinagdagan yung number of years na term ng mga incumbents. Okay? Without yung legitimacy required. Diba? Pangalawa, tumanda na yung mga ibang 17 years old. Diba? Pangatlo, you're maintaining the advantage of the political clans if they are the ones in control in that locality. Ayon sa batas, 3 taon lang dapat ang termino ng bawat SK official. Matapos ang unang SK elections noong 1992, 4 na beses na itong naipagpaliban sa nakalipas na 2 dekada. Malaking pera ang inilalaan ng gobyerno para sa SK elections. Noong 2010, mahigit 3 billion pesos ang ginastos para sa SK at barangay elections. Mahigit 168 million pesos naman ang ginastos para lang sa SK registration.
Nang nakaraang taon, mahigit 5 billion pesos naman ang pondong inilaan ng gobyerno para sa SK. Ayon kay Pimentel, ang naturang halaga ay dapat ilaan na lamang sa ibang serbisyo. Masyadong na lulustay lamang ang pera ng bayan. Pero mo yung perang yun, 5 billion ha? Hindi, yun. I mean, hindi maliit. At dami magagawa mo na kung gustuhin mo, pagawa ka na ng mga eskwelahan o tutulong pagbili ng gamot ng mga mahirap. Sa laki ng perang hawak ng SK, pati na ang mga benepisyo para sa mga opisyal nito, hindi nakapagtatakang halos kalahating milyong kabataan ang tumakbo noong 2010. Halos 25% ito ng kabuoang bilang ng rehistradong botante ng SK noong nakaraang taon. 90% sa mga rehistradong botante ng SK ang bumoto, mas mataas kumpara sa 85.17% na nakilahok sa eleksyon noong 2007. Kung ipagpapatuloy ang SK, dapat daw manguna sa pagpapahusay nito ang Department of Interior and Local Government at ang National Youth Commission. Ang role din ng gobyerno natin is to, DILG particularly, bigyan sila ng mga training seminars on good governance. At least at their stage and using the language that they know. Kasi ito, high school and second year, first year college. So yan yung kailangan nating matrain. Maganda ang layunin ng SK, ang maging bahagi ang kabataan ng paghubog ng direksyon ng ating bayan. Pero dahil sa bulok na sistema at katiwalian ng mga nakatatandang nakakasama nila, marami sa ating mga kabataan na nasa SK ang nagiging bahagi at maaring magpatuloy ng baluktot na sistema at katiwalian sa pamahalaan. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Nais po naming batiin ang ating mga kapuso sa abroad, sa Japan, Singapore, Hong Kong, Australia, Guam, Middle East at USA. Karangalan po ng GMA News TV ang maglingkod sa inyo. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.